Nandito kami ngayon sa ano nga tawag dito? Bow Valley Campground sa Alberta. Sa mismong labas lang ng Banff Provincial Park. Nagka-camping. Kita namin mga bundok. And dito kami. Campsite namin is by the river lang. And samantalang sa kabilang site naman is yung mga kaibigan namin from Saskatchewan. Biglaan lang kami naaya. Binigay sa amin tong site na to. Kaya pupunta kami. Bumiyahe kami ng 6 hours pupunta dito. And yun nga, sa nakaraang video, along the way, dumaan kami dun sa napakagandang Paito Lake. And now we're here, camping. Kahapon pa kami nakarating pero hindi kami nakapag-vlog na dahil sobrang ulan. Magtita na guys, hindi pa kami kumakain. Tapos non-stop pa din yung ulan. Sobrang lamig din, kaya ayun, good morning. Paihiin natin si Mochi. Pakita ko sa inyo yung river. Yung view namin dito. Tama mo? Yan yung campsite. Konting lakad lang. Konting lakad lang pupunta dito. And here we are. Grabe. Grabe, ang ganda. Natanong ko dun sa pinag-check-inan namin kung pwede bang paliguan yan. Sabi niya, not recommendable pero pwede. Wala pa rin! Sarap! Siguro iniisip nyo na pasma ang abot ko dito. Ito ang cold plunge kung saan ilulubog mo ang buong katawan mo sa nagyayelong tubig. For a short time lang naman kasi nakakatulong to sa pag-boost ng circulation, reduce inflammation, stress, at ang pinakagusto ko, feel refresh ka talaga after nito. Since nasa nature kami, magandang nakapaakal. Kino-connect mo yung sarili mo sa nature. Ang tawag yung vibration, di ba? Yung energy ng nature napapasa sa'yo. Yayakapin mo rin yung puno. Sarap, ang refreshing nung ligo. Nakasave ako ng $3 kasi Ito yung CR. May bayad siya kung magsha-shower ka, which is $3 for 5 minutes. kasi yung mga CR na malapit sa campground talaga, mga outhouse, yun yung kita mo yung tayo pagbukas mo ng inodoro. Hindi nagpa-flash. Hindi nagpa-flash. Tapos maamoy. Tara. So bali mga 2 minutes drive. Kakain na daw kami at luto na yung breakfast. Late na kami nagising. Morning! Good morning! Asan si Jem? Mga kababayan nandun. Kain na tayo guys, kain na. Maputi ka yung ano paa niya. Yung binili ko ganito kanipis kasi ang ganda ng fit. Ang ganda kasi oh. Oo nga. Para siyang alam mo yung mga bandana. Pero ano, Pero bonnet. sa'yo parang iba yung tsura, Jack. Parang kaya bangin. Huwag mo tanggalin yung taga, huwag mo tanggalin yung taga. Yan totoong legit. Oh. Legit. yan. May ano pa yan, may barcode do. Minsan lang tayo bumili ng mahal. Nandyan pa rin yung proof. Oh, saka hindi, minsan na bumili yung mahal. Baka sabihin, second hand ko nabili. Sa marketplace lang. So yeah, ito yung bonnet. Yung iba namin kasama nag-hike na dapat kasama kami. Kaso, di na kami natuloy at wala din kaming tulog. At nag-worry ako kay Ganda na baka ma-dehydrate siya since she's wearing a bag. Kasi 8 hours yung hike na yun, sobrang taas daw. And it's not for beginners. Kakayanin naman siguro pero yun nga, I'm worried. Ito daw yung baon namin. Egg sandwich, tuna sandwich. Kaso, since hindi na kami natuloy, kami magkakasama ngayon. Kami mga mahinang nilalang. Dahil nga kami ang naiwan dito ngayon, habang iba namin mga kaibigan ay nasa tuktok ng bundok, naghanda na lang kami ng panghapunan namin para mamaya. Patingin. Guys, grabe ang ketchup. Hindi siya natanggal. Nagmamarinate kasi si Jem ng pang-liyan po namin mamaya. Banana ketchup yung nilalagay natin, di ba? Ngayon ko lang na-realize na food coloring pala talaga yan. Kasi banana, di ba, dilaw. So, dapat dilaw yan. Or white. White pa. Yung balat pala yung dilaw. Pero yeah, paano naging red? Ibig sabihin, food color nga. Let's go eat na. Kaya pala. Jack will lead the prayer daw. Dear Heavenly Father, thank you for
Alright, maliligo ako. One more time dahil nag-pickleball kami dyan sa may kalsada. Lalagkitan daw siya. Pero dito lang kami sa may tabi ng campsite. Pag maliligo ka kasi dito sa campsite na to, may bayad, which is $3 for 5 minutes. Ayaw ni Jack magbayad. Ang katwiran niya, mas fresh pa daw ang water na to compare sa sa banyo. Kasi itong water na to, straight siya, mga natunaw na glacier. So, super linis niya pa. Like, hindi pa siya infected. Infected! Ayan na guys, tapos na siya maligo. Ayan lang siya. Ligong kalabaw. Hindi niya maligong yung papapuntahan mo lang dyan. Tapos magdidip na siya ng paa niya, okay na siya. Pareho lang din naman eh. Kung magsha-shower ako dun, hindi na ako nagsasabon. Yun na siya. So, kakatapos lang namin mag-gathering sa bonfire, kwentuhan. And now, we're just setting up for tonight. Ito ulit yung itsura ng tent namin. Madilim. So, yeah. And nandun sa likod namin sila. Ayun o, may liwanag. Guys, simot na yung pagkain ni Mochi. Lakas pa uminom ng tubig. Ngayon lang kasi. Pero kumain siya kaninang umaga. Kumain siya, di ba? Pinakain ko Yeah. bago siya dumating. Tapos nagtira siya. Ngayon, ubos na ubos. Yung tira niya, kinain niya. Tapos dinagdagan pa na. Oh, naghahanap pa. Wala na, anak. Anak, wala na. Kasi si Mochi kasi, pinapakain namin siya once a day na lang talaga. During the night. Pero ngayon, no? Pagod din kasi ata. Pero hindi naman siya naglakad ng malayo. Oh, ka na. Tignan mo, pakita may higaan niya. Yung may higaan niya. Ayan, may higaan siya doon. Sleep, ayaw niya talaga. Gusto niya dito sa loob. Pati niya. Pati niya, pumasok. Love, nauna nang pumwesto to sa'yo. Ang tagal mo kasi. Oh, love, sinilip ka na, oh. Ba't doon tagal mo? Hindi, akala niya. Nilagyan ko pa siya ng food. Dito yan sa loob ng ano ko. Maybe Mochi. Ito din yung reason si Mochi. Bakit hindi kami natuloy mag-hike. I mean, hindi kami natuloy sumama. Kasi worry din ako na matagal kami mawawala. And alam na yung maboboard siya. Kasi kaninang umaga nga lang, love, no? Umiiyak na daw siya kasi iniwan lang namin siya ng 1 oras kasi naligo si Leganda sa washroom. Pagbalik namin, sabi ng mga kasama namin, umiiyak daw. Actually, si Mochi, wala naman siyang separation anxiety, love, no? Naiiwan-iwan naman namin siya anytime. Lights out na kami. Bye. Good night. Parang ano yung... Ligo tayo. Tapos na. I saved another $3. First time ko dito sa Canmore and ang ganda niya. Parang siyang Banff, pero mas maliit. Tapos parang mas local. Like, mas ano siya, mas homey, mas cozy yung vibe. Tapos may mga little shops din, may mga restaurants. So, isang group po kami, pero sila, gusto kasi nila kumain. And since si Mochi kasama namin, bawal siya sa inside ng restaurant. Dito na lang kami, naghiwalay kami sa kanila para mag-ikot-ikot. Kasama namin si Ate Aisel tsaka si Kurt. Kaming 4 magkakasama. Ang ganda! Ang ganda! Parang kung feeling ko, kung di ko alam yung mga bansa, feeling ko nasa Switzerland ako ngayon. Wala sa Canada. Ang ganda! I love Canmore. Guys, may isang vlogger na nakita ko na magpunta sila dito sa Canmore and isa to sa makinayan na nila, Everything Bagel. And super mura. Akala ko mahal. Magkano lang? Mahal yung bagel, pero yung mga ano nila, pastry, mura lang. To-try namin ngayon, ayun na, yung carrot cake and kuha tayo isang bagel. Gusto mo? Yeah. We got the carrot muffin and favorite ko. Oh. Puff wheat. And itong cruller. Favorite ni Kurt. Try natin tong carrot cake. Ano pinagbili eh? Sa'yo na yan, hindi ako nag-sugar.
Sarap. And they bake this in-house. Cheers. Sarap. Sakto lang. Nasaan bagel? Nabihitin ka. Hindi, para sa mahal ko to. Ay! Sabi niya pa. Mahal ka ba? Sabi niya pa naman kanina. Sabihan niyo nga yan, naiinis na ako. Sino? Sabi niya. Bigay mo, wag ka na mainis ha. Ay. Nakita pa kami ng Filipino restaurant dito lang sa back alley habang naglalakad-lakad. Chinek namin yung mga menu. Halos wala akong makitang Filipino dish. Tapos sinilip ko sa loob nakalagay, not a Filipino restaurant. Ito, pasok kami dito sa store ng puro vintage. Dito sa Maple Store. Guys, ito siya. So, pinor lang siya dito over sa ice bucket na malamig. Tapos, pinor yung maple syrup. Kasi hintay na siya magtigas. Tapos, pwede na nila ma-roll. Ano. Ganyan lang pala siya. Kasi ko hindi pa marunong mag-roll dyan. Thank you! Ito na siya. Try natin. Tigas. Parang ano lang? Kamote kayo. Siyang ano, brown sugar na ano. Ha? Kala ko Brazilian wax eh. Isang niluto pala namin sinigang. And sobrang dami ng karne. Kaya ngayon hinati namin sa maliit na lang yung pot. lutuan. Kaya ngayon pinapakuluan lang namin tong karne, niluluto with salt. Then hihiwalayin namin. Then after, titimplahan na lang namin yung sabaw. Tapos yung gulay. Kasi pag nilagyan namin yung sabaw na madaming karne, tapos madaming Maapaw gulay, na. aapaw na and super maliliit lang yung mga dinala naming pot. So, madami tayong bisita ngayon. Sa pagsapit nga ng malalim na gabi, ang kwentuhan, tawanan, worship songs ay napunta sa iyakan nang makwento namin ni Jem ang hirap ng pinagdaanan namin ng mga araw na nagkasakit si Jem ng ulcerative colitis. Nasa hospital ako nun. Yung room ko sa window. Tapos may Christmas parade. Tapos lahat sila pumunta. Pati yung mga nurses nagsilabasan. Hindi ako makalabas. Tapos sabi ko, ang swerte naman ng mga nasa labas. Walang iniindang sa akin. Ba't ko ba for granted yung mga time na I feel okay na kahit ko pa lumabas. Kaya yung mga times na ganito, may bonfire, nakakahinga ako, nakakatulog ako ng maayos. Yun yung parang sobrang grateful ako ngayon. It's the little things talaga na ma-appreciate mo. Maging thankful kayo. Tsaka lahat ng worries nyo, isumbong nyo sa kanya, i-surrender nyo sa kanya. Tsaka, never siya magbibigay ng challenge na hindi mo makakayanan. Never siya magbibigay ng pagsubok na hindi niya papalitan. Sobrang blessing yung ipapalit niya. Tsaka tama yung sabi ni Ate Mitch, yung lalaban sa inyo. One time, lalagnat ako sa hospital bed. Ihi ako, si Jack umuwi na din. Tapos hindi siya pa nag-i-stay, tsaka si Mama. Ako lang mag-isa. Tapos sobrang ihi na talaga ako. And nagpa-pass out ako ng blood. Like, I go sa bathroom 33 times a day. Ay nyo, nasa CR na ako. Tapos pagdating ko doon, sabi ko, Lord, thank you. Inakay mo ko. Thank you, Lord.
Guys, it's those times na naalala ko na nandyan si God, na imposibleng walang creator, na walang nag-guide sa atin. Like, lahat talaga posible. Kaya walang pagsubok na hindi malalagpasan talaga. Basta holding hands kay ni Lord. Love you, Lord. Si God talaga. Gagawa niya ng paraan na maging okay ka kahit na nasa sitwasyon ka na akala mo wala nang solusyon yung problema. Sobrang powerful talaga sa amin yung word na hope. I prayed kay Lord na pagalingin niya lang si John. Like, I will surrender myself sa kanya. Naniniwala ako kay God before, pero like yung nangyari kay John, mas tumatag yung paniniwala ko sa kanya na he really exists. I could have blamed him sa nangyari kay Jam. Nakikita ko pa rin si Jam na humihiti. Dahil kasi sinasabi kay Jam na kung ako siguro na sitwasyon niya, sumuko na ako. Pero ang takas niya. And it's all because of God. Ine-embrace siya ni God. I couldn't blame God kasi I know He's the source of her strength. Until one day binigay niya na sa amin, I never realized that darating yung araw na ganyan. Kaya pa every day is a blessing. Kasi I don't know, hindi ko alam paano mabuhay kung wala siya. Never take your life for granted. Madami tayong pwedeng paglaanan ng energy natin. Don't stress about problema, just focus on like finding your purpose, finding something worth living for. Ano ko nahanap ko yung dito. Sa totoo lang, napakaswerte namin na may mga kaibigan kaming ganito. Yung malapit kay Lord, adventurous, at nagbibigay ng ligtas na espasyo para maibahagi ang mga kwento at pinagdaanan namin. Sila yung mga kaibigan na nagpapaalala sa iyong hindi ka nag-iisa. Kaya kung meron kayong ganitong tao sa paligid nyo, alagaan at pasalamatan nyo sila. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong biyaya. Kung umabot ka dito, maraming salamat sa panunood, sa pag-like, at pag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. I woke up to the smell of roses. We're here at the most scenic gas station in Alberta. Wow! So nice. This is the best way to end this trip. Itong ganitong view. Or feel ko talaga na sa ibang bansa tayo. Seems so exciting.